Hallelujah. Tayo'y manalangin. Ating muling hilingin ang gabay patnubay ng ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapagmahal, makapangyarihan sa lahat. Lumalapit kami, Panginoon, dala-dala ang aming panalangin na muli samahan mo kami sa araw na ito. Tunay nga po na nalalaman mo ang kahinaan ng iyong lingkod. Nawa, Panginoon, ang bagay na linagay mo sa aking puso, ang inspirasyon na ito, Panginoon. Kung paano ito dumating sa akin ay nawa matanggap ito ng aking mga kapatid. At sa araw na ito, aming kang tinataas, dinadakila, pinapasalamatan. Tunay nga po, Panginoon, na walang oras na hindi ka namin kasama. Ikaw ang nakako na sasamahan mo kami hanggang sa dulo ng panahon, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, aming binabalik sa iyo ang taus-pusong pasasalamat, pagdakila. Ito ay aming dalangin, binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At bago tayo maupo, mga kapatid, ating buksan ng ating banal na kasulatan. Ating buksan sa Psalms chapter 16 verse 8. Psalm chapter 16 verse 8. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Ang Diyos sa magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. At tayo makakapo na mga kapatid, isang pinagpalang umaga sa bawat isa. At hindi na ako magpapakalaon mga kapatid. Ang paksa sa umagang ito ay base sa main verse na ating binasa, Psalm chapter 16 verse 8, I shall not be moved. Nawa, katulad ng sinabi ng mga awit na ito, yon ang ating maaring sabihin mga kapatid, na hindi tayo makikilos, I shall not be moved. Mayroon tayong awitin na just like a tree that is planted by the water, I shall not be moved. At may presentation akong hinanda mga kapatid. I shall not be moved. At sa Acts chapter 20 verse 17, mababasa natin mga kapatid, na kung paanong ito ay sa ikatlong paglalayag ni Apostol Pablo, na ito ay concluding na, patapos na ang kanyang missionary trip. Ito ay pangatlo nang pumunta siya sa Macedonia at papunta sa Greece. Nang bumalik siya sa Macedonia at balak niyang pumunta at umattend ng Pentecost sa Jerusalem, ay dahil sa dadaanan niya ay malapit yung Efeso, kung saan isa sa church na kanyang naitayo mga kapatid, ay pinatawag niya yung mga elders. At katulad ng sabi sa mga awit, ay katulad din ng sinabi ni Apostol Pablo. Nagpatawag siya ng ministers meeting, mga elders, para kausapin. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo, maaring hindi na nila siya makita. Ito ay parang pagpapaalam sa mga kapatiran sa Efeso. At dito, sa verse 17, at ito ay sa Mileto. At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Efeso at pinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang siya ay nagsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman nyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asia, ito ay Asia Minor, Turkey, sa araw na ito,
kung paano ang araw na ako'y tumuntong sa Asia, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. Recall ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang pinagdaanan at hindi ito madali, mga kapatid. Marami siyang pagdaanan na affliction, bonds, suffering, temptation, problems, lahat na yon, mga kapatid. At dito, sinabi ni Apostol Pablo na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha. Just try to imagine, mga kapatid, habang rini-recall niya ito, habang nangungusap siya sa mga elders sa church ng Efeso, sinabi niya yung mga luha, yung mga pinagdaanan niya, at ng mga pagsubok na dumating sa akin, serving the Lord with all humility of mind and many tears and temptation. Dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. At dito sa verse 20, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anong mang bagay na papakinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Sa panahon na yon, nang nagpasimula ang iglesia sa mga kasimbahanan, mga kapatid, nagpasimula yon sa mga bahay-bahay. Ganon ang pagtitiis ang ginawa ni Apostol Pablo, na sinaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 22, at ngayon, narito ako natatali sa Espiritu ay pasa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, sapagkat ito ay conclusion na ng kanyang paglalayag, mahabang panahon na ang kanyang ginugol para ibahagi ang salita ng Panginoon. At dito, pupunta na siya sa Jerusalem. At dito ay, ang mga kapatiran ay sinasabihan siya na huwag pumunta sa Jerusalem sapagkat may propeta na si Agabus ay nagsabi na there is bonds and affliction awaited Paul. Na dito maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo na sa bawat bayan na sinasabing ang mga tanikala at mga kapigatian ay nagsisipagantay sa akin. Bagamat ganon ang mangyayari kay Paul, mga kapatid, hindi niya alintana na bumalik sa Jerusalem sapagkat yung mga Hudyo sa mga panahon na yon ay may mga Hudyo na hindi patanggap ang aral ng Panginoong Hesukristo. At dito ay bagamat nandun ay pinahayag niya na walang anuman sa kanya kung ano ang mangyari. Sapagkat dito sa verse 24, katulad ng sa paksa natin, I shall not be moved, ay kaparehas ng sinabi ni Apostol Pablo. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Sa King James verse na translation na hindi na-translate sa Tagalog, sabi dito, but none of these things moves me. I shall not be moved. Walang bagay na makakakilos sa akin, anuman yung bagay na ito. Bonds and affliction ay hindi siya makikilos. Move from where? For the position that God called him. For the place that God placed him. No bond and afflictions could move him, mga kapatid. Walang makakakilos sa kanya. Maaring masabi rin natin, mga kapatid, hanggang sa panahon ito ay marami na tayong pinagdaanan, ay maaring masabi natin ito, I shall not be moved. None of these things move me. Trials man yan, affliction, sufferings, problems, no condition, mga kapatid, can move us. Marami na tayong patotoo na kung saan tayo inilagay ng Panginoon
na lugar kung saan tayong posisyon inilagay ng Panginoon natin can shaken us, mga kapatid. None of these things moves me. Sapagkat there is something in us, mga kapatid, na immovable, na anumang bagay, mga kapatid, ay wala nang bawian, mga kapatid. Wala nang atrasan, no turning back. Maaring may mga pagkakataon na nilalagay sa isip mo na ano kaya kung bumalik ako sa Manila, magtrabaho doon, magkaroon ng panibagong buhay na may pag-asa na umunlad. Subalit, nung nandito na tayo at mayroon kapahayagan, revelation, na dito tayo inilagay ng Panginoon, none of those things moves us, mga kapatid. Wala nang makakapagpabalik sa atin, mga kapatid. Wala nang makakakilos sa atin kung paanong sinabi ng mga awit sa Psalms at kung paanong sinabi ni Apostol Pablo, none of these things moves me. I shall not be moved. At dito sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, sapagkat totoong nagre-recall si Apostol Pablo ng kanyang pinagdaanan at the end na ng kanyang ministry, mga kapatid, na sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko ang aking takbo. I have fought a good fight. I have finished my course. At ano yung course na yan, mga kapatid? Iba-iba ang course natin, mga kapatid. Tayo bilang nabuhay sa mundong ito, this earth is our school, mga kapatid. At ang katawan na ito, ang ating uniform. At habang suot pa natin ang uniform na ito, mga kapatid, may takda pang gawain na nais ipagawa ang ating Panginoon, mga kapatid. At iba-iba ang course na yan, mga kapatid. Maaring yung course na yan ay may pagdadaan ng mga bundok, mga dagat, mga ilang mga bagay na pagdadaanan mo. At dito sabi ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. At tayo ay ganito din, mga kapatid. Nawa, habang tayo nagpapatuloy, tunay, mga kapatid, na nandoon ang pananampalataya, na nandoon ang kapahayagan, na bilang predestinated, elected, mga kapatid. Yung kapahayagan na yan na tayo ay nabuhay with a purpose, mga kapatid. Hanggang matapos ay magagawa nating tapusin ito. At dito kaya nasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, hindi lamang kay Apostol Pablo, pati na rin sa atin, mga kapatid, na yung reward na yan, yung putong na yan ng katwiran ay ibibigay sa atin. Yan sa mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Yan ang ating hinintay. That love is appearing. Tayo ay naghihintay ng muling pagparito ng ating Panginoon. At yung putong na yan, yung reward na yan, ay ating pinakahihintay, mga kapatid. At dito, alam natin na yung mga nang tayo ay mabautismuhan, hindi ibig sabihin na wala tayong pagdadaanan. Katulad na sabi ni Apostol Pablo na napakarami siyang napagdaanan, mga kapatid. At dito, sapagkat alam natin, expected natin yung mga bagay na yan. Katulad ng sinabi na ating Panginoong Hesus, ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Diba? Maraming nagugulimayhanan, maraming mga tumatakbo sa ating isipan, maraming bagay na gumugulo, mga kapatid. Subalit ano sabi ng ating Panginoon? Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Yan ang encouragement ng ating Panginoon. In the world, you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Tunay, mga kapatid, na it not by own might, it is not by own power, mga kapatid. It is by the Spirit, saith the Lord. Hallelujah.
At nawa mga kapatid, kapag tayo, hindi tayo, katulad ng sinabi sa Revelation, to him that overcome. Yung mga pangako na yan, yung reward na yan ay sa mga overcomer, mga kapatid. At paano tayo magiging overcomer kung wala tayong pagdadaanan? At paano tayo magkakaroon ng testimony na patotoo, mga kapatid, kung wala tayong pagdadaanan? At yung mga reward na yan is for them that overcome, mga kapatid. At katulad ng mga panahon na ito, mga kapatid, sapagkat katulad ng ating Panginoon, our Lord Jesus Christ was born with the purpose. At ganoon din tayo, mga kapatid. Noong panahon na nakausap ng ating Panginoon ang babae sa balon, mga kapatid, nang hinahanap ng mga alagad ang ating Panginoon at nakita niyang may kausap siya na babae sa balon. At tinanong niya siya na kung siya ay kumain na ba. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Yon ang dahilan kung bakit nabuhay ang ating Panginoong Jesus, para tuparin ang kalooban ng Ama, mga kapatid. My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. At ganun din tayo, mga kapatid. Ang kapayagan na meron tayo na kung bakit tayo nabuhay, it is with the purpose, mga kapatid. At maging man sa panahon, mga kapatid, ng 12 taon ng ating Panginoong Hesus, at nung galing sa Jerusalem, sa templo, sila Jose at Maria, at pagkatapos ng 3 araw ay napansin nilang hindi nila kasama ang 12 taong na si Jesus, mga kapatid. At nung sila ay bumalik sa templo, nakita nila ang ating Panginoon na nakikipag-usap sa mga matanda sa templo. At dito tinanong nila ang ating Panginoon na hindi man lang daw ang Panginoon ay nagpaalam. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang mga gawa. My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. At dito, eto pala yung mga kapatid sa Luke chapter 2, verse 49. At sinabi sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Nung hinahanap ni Jose at Maria ang ating Panginoon. Di baga, talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama? I must be about my Father's business. At yan ang main purpose kung bakit tayo nandito. Hindi aksidente na tayo ay nandito ngayon, mga kapatid. Ginagawa lang natin ang itinalaga, ang gawain na kailangan natin gawin, mga kapatid. It is a must sapagkat it is the reason why we are born, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit tayo isinilang para gawin ang isang purpose na yan. At dito, katulad, mga kapatid, ng mga tao, mga great men na nasa Old Testament. Tingnan natin nang kausapin ang asawa ni Manoah, mga kapatid, sa John chapter 13, verse 3. At napakita ang anghel ng Panginoon sa babae, yan yung asawa ni Manoah, na nagsasabi sa kanya, narito ngayon, ikaw ay baog at hindi ka nagkakaanak. Ngunit ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki. Tingnan niyo yung predestination dito. Tingnan niyo yung election, mga kapatid. Bagamat dito ay unfruitful, barren ang asawa ni Manoah. Subalit dahil may nakatalaga na isang lalaki na isisilang para sa isang gampanin, bagamat siya ay unfruitful. Maging man tayo, mga kapatid, tayo ay unfruitful dati. Subalit nang tayo ay tawagin ng Panginoon, laging mabungahin tayo.
from unfruitful, from barrenness to fruitfulness. Ngayon nga'y mag-ingat ka, isinasamo ko sa iyo at huwag kang uminom ng alak o anumang nakakalasing at huwag kang kumain ng anumang maruming bagay. Sapagkat siya, ang batang ito ay maitatalaga. Sapagkat narito, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Tingnan ninyo mga kapatid. Nakatalaga sa batang ito, hindi pa man siya isinisilang, meron na siyang gender. At meron na siyang ministry na gagampanan. At walang pag-ait na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nasaryo sa Diyos mula sa tiyan at kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. At tingnan ninyo, alam natin na natapos ni Samson ang kanyang ministry, mga kapatid. Namatay siya na nagawa niya ang purpose ng kanyang buhay, mga kapatid. Natalo na maraming mga Pilisteo sa panahon yun napatay niya sa panahon na yon na ang Israel ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Pilisteo, mga kapatid. At isa pa, tingnan natin ang sanggol, buhay ni John the Baptist, mga kapatid. Sa next slide. Dito, habang naghahandog si Zacarias sa altar na insenso, ay kinausap siya ng anghel. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, another predestinated son, mga kapatid. Manganganak sa iyo ang isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kanyang pangalan. Hindi pa man isinisilang itong si Juan Bautista, mga kapatid. Kinausap na ng anghel ang kanyang magulang na isisilang ang isang lalaki at sasabihin ang kanyang ministry, mga kapatid. At magkakaroon ka ng ligaya at galak at marami ang maliligaya sa panganganak sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. Tingnan ninyo, mga kapatid. Bago man isilang itong si John the Baptist, yung gender ng kasarian bilang lalaki ay alam na ng kanyang magulang. Yung ministry na kanyang gagampanan ay nakatalaga na, mga kapatid. Dito, at marami sa mga anak ni Israel ay magbabalik loob niya sa Panginoon na kanilang Diyos. Ipiprepare ni John the Baptist ang daan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At siya lalakad sa unahan ng kanyang mungka na may espiritu at kapangyarihan ni Elias. At ilan lang yan, mga kapatid, sa mga great men sa Old Testament na italaga para sa isang mga gampanin, mga kapatid. At ganon din tayo, mga kapatid. At kapag nalaman mo na sinasabi, mga kapatid, there are two important day in the lives ng mga tao, mga kapatid. First is the day you were born, mga kapatid. Nung ikaw ay pinanganak. And secondly, mga kapatid, knowing the reason why, mga kapatid. At kung nalaman mo na ikaw ay isa sa mga itinalaga, predestinated, elected, para mabuhay dito, mga kapatid, na there is something in you, mga kapatid, na tinatanggap ang mensahe na ito. Sapagkat nakapagtataka, mga kapatid, may mga kakilala ka na maaaring makapakinig din sa mga salita, mga mensahe na napakinggan natin, subalit walang impact sa kanila, mga kapatid. Subalit dahil sa atin, dahil tayo ay mula pa nang itinatag ang salibutan ay nakatalaga na sa bagay na ito, mga kapatid. Hindi na tayo nagtataka kung bakit ganun na lamang ang impact ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid.
At kapag nalaman natin yung mga bagay na ito, mga kapatid, none of these things moves us. Yung mga bagay na yan ay hindi na tayo makikilos. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sapagkat tunay na tayo ay nasa paglago, mga kapatid. Ang ministry na yan, mga kapatid, na meron tayo ay itinalagay yan ng ating Panginoon. Katulad ng nasusulat sa Romans chapter 11, verse 29, "For the gifts and calling of God are without repentance," mga kapatid. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid. Yung ministry na yan, itinalagay ng Panginoon yan para sa iyo, mga kapatid. Iba-iba tayo ng measure, iba-iba tayo ng sukat, mga kapatid. Gaano man yan, kaliit o kalaki, mahalin natin ang ministry na yan sapagkat ang Panginoon ang nagtalaga ng ministry na yan, mga kapatid. Katulad ng parable of the talent, mga kapatid, kahit isa, talent lang ang ibinigay, mga kapatid, rinirequire pa rin ng Panginoon ng faithfulness. Sapagkat ang isang tao na nagpalaga sa maliit na bagay ay papahalagan niya ang malaking bagay, mga kapatid. At alam natin, ano man yung ministry na meron tayo, mga kapatid, mahalin natin sapagkat ang Panginoon ang nagbigay niyan, ang Panginoon ang nagtalaga niyan, mga kapatid. At kung ang Panginoon ang nagbigay sa iyo at nagtalaga sa iyo niyan, walang tao na makapag-alis sa iyo ng bagay na yan, mga kapatid. At dito, tingnan natin, sapagkat tunay na kailangan natin ng grace habang tayo ay nagpapatuloy, mga kapatid, sapagkat dadalhin tayo nito sa paglago. Hindi natin to kaya sa ating sarili, mga kapatid. Sapagkat tayo bilang bata pa, alam natin na marami tayo, nadarapa tayo, maraming pagkukulang. Sa Ephesians chapter 4, verse 14, kailangan tayo dalhin sa paglago upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, mga kapatid. Nawa, mga kapatid, ay hindi tayo na parang mga bata, mga kapatid, na tila ba, ano kaya na hanggang sa maraming panahon ng yung pag-a-attend, ano kaya ang ministry na para sa akin? Nagtatanong ka pa rin. Ano kaya ang bagay na pinapagawa na ating Panginoon? At kailangan tayo ay maging mature enough, mga kapatid, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito at doon. At kailangan, mga kapatid, na nandoon na yung ignorance natin, mga kapatid, sa mga bagay na ito na hindi tayo katulad ng sa iba, mga kapatid, na dahil sa ignorance, dahil sa kawalang kaalaman, mga kapatid, lack of knowledge, lack of revelation, ay napapahamak at napapaglalangan pa ng kaaway. Kaya dito nangusap si Apostol Pablo na huwag na tayo maging mga bata pa, na pahapay dito at pahapay doon, na magkaroon lamang ng maliit na problema. Paano na kaya ito? Hindi ko kaya magpatuloy dahil sa mga ganitong problema. At doon magagawa ng tumalikod sa ating Panginoon. Pero tayo na may kapahayagan kung bakit tayo isinilang, mga kapatid, na tayo ay tinalaga, none of these things move us, mga kapatid. Sa Corinthians chapter 13, verse 11, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon, maganap ang aking pagkatao. Going into maturity, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. At nawa, mga kapatid, tayo habang tayo nagpapatuloy, ang grace ng ating Panginoon ay nandyan, mga kapatid. Siya nangako na hindi tayo niya iiwan at pababayaan. He is the author and the finisher of our faith. Ang bagay na kanyang sinimulan, mga kapatid, siya ang tatapos nito, mga kapatid. At tayo walang pag-aalinlangan, mga kapatid, na makakarating tayo hanggang sa dulo, mga kapatid. At tingnan natin kung paanong tinawag si Apostol Pablo. Alam natin ang kanyang buhay bago pa man siya
magpasimula sa ministry, mga kapatid. Siya ay persecutor, mga kapatid. Pine-persecute niya ang mga Kristiyano. Kaya nga nung kausapin ng Panginoon si Ananias, anong sabi ni Ananias, mga kapatid? Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito. Diba, si Saul. Kung gaanong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong banal sa Jerusalem. Pero dahil itong si Saul, mga kapatid, ay elected at may gagampanan. At dito'y siya'y may kapaintulutan ng Pangulong Sacerdote. Natatakot itong si Ananias na baka makasama lang siya sa maipapatay nitong si Saul. Subalit ano sabi ng Panginoon? Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. Diba? Dito ay siya ay sisidlang hirang upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintel at mga hari. May gagampanan itong si Apostol Pablo. He is a chosen vessel, mga kapatid. Maging man tayo, we are chosen vessel na sisidlan para sa gampanin, mga kapatid. At dito sa verse 16, alam niyo ba kung bakit ganun na lamang ang winika ni Apostol Pablo na none of these things moves me, sapagkat pasimula pa lang ay sinabi na ating Panginoon kay Ananias para sabihin sa kanya, sapagkat sa kanya ay aking ipakilala kung paanong karaming bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Maraming bagay expected na ni Apostol Pablo na pasimula pa lamang ng kanyang ministry ay marami na siyang pagdadaanan, mga kapatid. Yung bonds and all the afflictions, mga kapatid, ay expected na ni Apostol Pablo. At maging man tayo, mga kapatid, kaya hindi na tayo nagtataka sa mga samot-saring mga problema na yan, mga kapatid. Para dinadala lamang tayo nito ng Panginoon sa paglago para magkaroon tayo ng magandang testimony, mga kapatid. At dito, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1, sapagkat tunay, we are born for a purpose. Our life is predestined by God, mga kapatid. Katulad nga na sinabi, bago itatag ang sanlibutan ito, mga kapatid, tayo ay nasa isipan na ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, lagi natin iniisip na kapag tayo ay nasa panghihina, mga kapatid, nandun yung pag-asa natin na tayo, mga kapatid, ay hindi sa ganong kalagayan sapagkat sa pasimula pa lang, mga kapatid, we are born overcomer, mga kapatid, na mapagtatagumpayan natin yung mga bagay na ito. Kaya dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 1, sapagkat paano ni Apostol Pablo na pagtagumpayan yung mga bagay na ito, na ano yung nagpalakas sa kanya, mga kapatid, sapagkat tunay ng mabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa sulat niya, dito, mga kapatid, ano yung bagay na reward na nakita niya, mga kapatid? Dito sabi sa verse 1, kinakailangan ako'y mapuri, bagamat ako'y hindi nararapat. Sapagkat sinabi dito ni Apostol Pablo yung kanyang naranasan, na siya ay inagaw hanggang sa ikatlong langit, mga kapatid. He was caught up into the third heaven. At nakita niya kung gaano hindi masayod ng salita ang kagandahan ng lugar na iyon, mga kapatid. In the third heaven, na hindi masayod yung mga bagay na makita niya yung reward, yung naghihintay sa kanya na kalalagayan, mga kapatid. At gano'n na lamang ang kasiyahan ni Apostol Pablo na wala na siyang takot na mamatay, mga kapatid. Sapagkat yung naghihintay pala sa kanya na reward ay
ganon kaganda, mga kapatid, na kung paanong siya inagaw sa paraiso, mga kapatid. At margin man tayo, mga kapatid. Maraming tao ang natatakot mamatay, mga kapatid, na tila ba takot sila na kapag namatay na ay maiiwan yung mga bagay dito sa salibutan. Subalit, para sa atin, mga kapatid, katulad ni sinabi ni Apostol Pablo na hindi siya natatakot mamatay, mga kapatid. Bagaman, tingnan ninyo, sapagkat katulad na sinabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ and to die is gain, mga kapatid. Kung paanong naranasan ni Apostol Pablo na na-caught up siya in heaven, nakita niya yung reward. Magganon din ating kapatid, Brother Branham, mga kapatid. Sa kanyang pangangaral ay nabanggit niya yung bagay na ito. Tingnan natin yung dalawang quote lang na ito, mga kapatid. Maging man siya ay naranasan yung bagay na ito. From life story niya, sinabi niya habang siya ay nanalangin, Dear God, help me to never compromise with your word. Let me preach it exactly the way Paul did. I don't care what trouble come or what anyone else does. Let me stay true to your word and press on that place. Yung that place na sinasabi na yan ni Brother Branham ay yung nandun siya sa beyond the curtain of time, na nakadating siya sa paraiso, mga kapatid. Kaya dito sa The Rejected King, pinatutuhanan niya na, that one visit there to me, nung nakabisita siya doon, mga kapatid. He has made me a different man. I can never be the same, Brother Branham, that I was. Nag-iba na, mga kapatid. Nung mapuntahan niya yung lugar na yon, mga kapatid, ibang Brother Branham na. Nagbago na ang lahat, mga kapatid. Sa pag nakikita niya yung unahan, yung reward. Whether the plains are rocking, whether the lightning is flashing, whether the spy has gone on me. Ano mang bagay, mga kapatid. Whether it doesn't matter. Wala nang kabuluhan yung bagay na ito. I'm going to press the battle by the grace of God, for I preach the gospel to every creature and every person that I can, persuading them to that beautiful land yonder. Yun yung tinutukoy niya, mga kapatid. Yung lugar na yon, mga kapatid. Yung reward na naghihintay sa bawat mananampalataya, mga kapatid. At sabi dito na hindi siya, I will never be the same Brother Branham before. Because all fear of death is gone. Rest of me. Wala na, mga kapatid. Hindi na siya natakot sa kamatayan, maginman si Apostol Pablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ganang sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For me to live is Christ and to die is gain. Sapagkat some people, for them, to live is money, mga kapatid. Some people, they live for popularity, mga kapatid. Maaring ang tao ay nabubuhay para lamang sa pera, sa katanyagan, sa popularidad, mga kapatid. Maaring gawin niya na lang lahat para makuha ang mga salapi. Subalit tayo, mga kapatid, ang mabuhay ay para sa Panginoon at ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat death is just change of destination, mga kapatid. From mortal bodies into immortal bodies, mga kapatid. Kaya dito, nang papunta na si Apostol Pablo sa Jerusalem, maraming nag-o-oppose, mga kapatid, na bumalik siya sapagkat may kapahamakan na mangyayari kay Apostol Pablo. Hindi siya pinapupunta ng Jerusalem sapagkat nag-prophesy si Agabus na may mangyayari sa kanya. Subalit ano sabi ni Apostol Pablo? Nang magkagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat pinagbabawalan siya ng mga kapatiran doon sa Jerusalem na pumunta siya. Subalit sabi ni Apostol Pablo, walang anuman yan sa akin.
None of these things moves me, sapagkat ako'y nahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus, di ba? For Him to live is Christ and to die is gain, mga kapatid. At dito, sapagkat kapag may kapahayagan na tayo, mga kapatid, sa bagay na ito, mga kapatid, hindi na rin tayo, magkakaroon din tayo ng galak, mga kapatid. The joy in the Holy Spirit. Hindi lamang yan ng joy na humanistic, mga kapatid. Kapag nagkaroon tayo ng kaligayahan, ang katuwaan sa Espiritu Santo, mga kapatid, napaparito ka na may kasayahan, anumang bagay na maaring makapagpalungkot sa iyo ay hindi na ganoon, sapagkat hindi na nagmumula ang kasiyahan sa iyong sarili, mga kapatid, kundi sa banal na Espiritu na, mga kapatid. Sapagkat kapag yung revelation na yan, mga kapatid, katulad ng sa Matthew chapter 16 verse 18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Upon this rock, I will build my church. Ano yung rock na yan, mga kapatid? Ang kapahayagan, mga kapatid. The rock, the revelation of whom Jesus Christ is, mga kapatid. Kapag nakita natin ang kapahayagan na yan na sa ating Panginoon, at kung tayo ay naisilang para sa bagay na ito, mga kapatid, nothing can shake us. Katulad ng sa awitin, mga kapatid, as I standing in the solid rock, mga kapatid. Anumang bagay, no bonds, no affliction, no problem, no struggle, no condition in life can shake in us. None of these things move me. I shall not be moved. Sapagkat even the gates of hell shall not prevail against it. Wala mang kapangyarihan ng Hades ng kaaway ang makakapanaig laban dito, mga kapatid. At tingnan natin ang dalawang quotes dito, mga kapatid. May binanggit si Brother Branham na 3. Dito, as I have said, there's 3 elements that people dwell in. The first one is humanistic. At dito, ang karamihan sa mga tao. We down here, we say, well, I pray for that person. I'm hoping that now they get well. Kapag sa humanistic, mga kapatid, kapag ikaw ay pinalalangin, maaari isipin mo, ano kaya igagaling ako? Subalit, kailangan kung may kapayagan ka at alam mo na kalooban ng Panginoon na gagaling ka, ikaw ay gagaling, mga kapatid. Sapagat dito sa pangalawa, now the next is divine revelation na kailangan mayroon tayo, mga kapatid. That's when something down in your heart anchors it and say, it's going to happen. Then something is going to happen. So, dahil sa faith na yan, na meron ka, yung divine revelation, by His stripes you are healed, ay gagaling ka, mga kapatid. Then the third element is vision, or the word of the Lord made manifest. Katulad ng nangyayari kay Brother Branham, nakakita siya ng vision. At dahil alam niya na galing ito sa Panginoon, sinasabi niya, thus saith the Lord. At dito, pagpapaliwanag pa ni Brother Branham sa isang quote, now, there's 3 elements that people live in. First is the humanistic, second is the divine revelation, and the third is vision. Dito sa una, now this, like in prayer, when you pray for anyone in humanistic, we say, well, I hope you get well. Hindi siya sigurado kung gagaling kapag pinag-pray niya, kapag ito ay nasa humanistic lamang. Second is the divine revelation. When something is revealed to you, kapag ang isang bagay ay revealed na sa iyo, may kapayagan ka na sa bagay na ito. Ibang bagay na ito, mga kapatid. May kapayagan ka na, yung pananampalataya na yan ay nasa iyo. At yung
pananampalataya na yan ay siyang magpapagaling sa iyo, mga kapatid. At ang pangatlo ay yung vision, mga kapatid. Yan yung perfect positive. Kapag yung mga naitalaga na mga prophet at nakakita sila ng vision, yan yung thus saith the Lord. At dito, tingnan natin muli kay Apostol Pablo, mga kapatid. Sapagkat nung malapit na ang ministry ni Apostol Pablo sa pagtatapos, ay inutusan siya na kakausapin niya, mga kapatid, ang magpapatutuo siya doon sa Roma, mga kapatid. Sa Acts chapter 23, verse 11, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagpapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Sapagkat itong si Apostol Pablo ay ipipersecute at kailangan kausapin niya yung Cesar sa Roma. At habang sila ay maglalayag, ay dito may nangyari, mga kapatid. Habang sila ay papunta doon sa Roma, yung barko na kanilang sinasakyan ay nagkaroon ng shipwreck. Na nasira yung barko na kanilang sinasakyan. Dito ay nang magluwat na sila ay nagsisikain sapagkat maraming nagsisitangis, maraming nag-aalala sapagkat yung barko ay nasira. Dito sa verse 22, at ngayon ay pinamamanig ko sa inyo na inyong lakasan ang inyong loob sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo. Malakas ang loob ni Apostol Pablo na walang mangyayaring masama at hindi sila mamamatay sapagkat doon sa verse 11 ay sinabi na ng Panginoon na kailangan kausapin niya yung Cesar sa Roma. At dahil sa revelation na ito, alam niya na walang mangyayari sa kanya, mga kapatid. Dito sa verse 24, nagpatotoo siya at nagsabi, huwag kang matakot, Pablo. Kailangan ikaw ay umarap kay Cesar at narito ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayab. Kaya nga, mga Ginoo, lakasan niyo ang inyong loob sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na nangyayari ayon sa sinilita sa akin. Natawa tayo, mga kapatid. Tayo din ay sumasampalataya sa mga bagay na ating napakinggan, mga kapatid, sa Biblia, mga kapatid. Na siya na nagsabi na ng mga salitang ito ay papangyarihin niya, mga kapatid. Datapwat tayo ay kailangan mapadpad sa isang pulo. At nangyari, mga kapatid, nang napadpad na sila sa isang pulo ay may nangyari ulit. Sa chapter 28, habang nandun sila sa isang pulo, ay itong si Apostol Pablo ay nakagat ng isang ahas. Papaikliin ko na lamang, mga kapatid. Sa next slide. Tatapwat pagkatipon ni Pablo ng isang bigkis na kahoy at mailagay sa apoy. Nang nakaligtas na sila sa shipwreck, mga kapatid, napadpad sila sa isang isla. At habang si Apostol Pablo ay naghanda ng kahoy na panggatong, lumabas ang isang ulupong dahil sa init. Yan ay venomous snake at kumapit sa kanyang kamay. At nang makita ng mga barbaro ang makamandag na hayop na nakabitin sa kanyang kamay, ay nagsabi ang isa sa iba, walang salang mamamatay tao ang taong ito. Yung taong ito siguro, nakaligtas man siya sa paglubog ng barko, ay hindi naman siya pinaligtas sa kagat ng ahas. Siguro ang taong ito ay mamamatay tao. Bagamat siya ay nakatakas sa dagat, gayon may hindi siya pinabayaang mabuhay ng katarungan. At dito sa verse 5, gayon may pinagpak niya sa hayop sa apoy at hindi siya nasaktan. Ngunit
kanilang hihintay sa kanyang namaga, sapagkat alam ng mga taong ito, ng mga barbaro, kung gaano katindi yung lason ng ahas na ito. Kaya hinihintay nila na itong si Pablo ay tutumba na lamang dahil sa lason. Subalit, naghihintay sila, ay walang nangyayari kay Apostol Pablo. Sapagkat alam ni Apostol Pablo, mga kapatid, na nung pasimula, kinausap siya ng Panginoon na makakausap niya ang Cesar sa Roma. At dahil hindi pa nakakausap ni Pablo ang Cesar sa Roma, ay bagamat lumubog na yung barko, nakagat siya ng ahas, alam niya na makakausap pa rin niya ang Cesar sa Roma. At dahil doon sa kapahayagan, nakapredestined na, mga kapatid. At ano lamang ang pinapakita ko dito, mga kapatid. Bilang tayo, katulad ng mga nabanggit, sa buhay ni Samson na nakatalaga, sa buhay ni John the Baptist na nakatalaga, etong si Pablo na nakatalaga, mga kapatid. Tayo rin, mga kapatid. None of these things move us, mga kapatid. Mga bagay pa tayo na pagdadaanan, mga kapatid. At alam natin na sa lakbaying ito, mga kapatid, kasama natin ang ating Panginoon. At dito, sa 2 King chapter 6, verse 15, huling dalawang verse, ito ay sa panahon ni Eliseo. Sa panahon na ito, mga kapatid, kaaway ng Israel ang Syria at nakikita ng hari ng Syria na bakit yung lahat ng pinaplano natin ay may nakakaalam. Siguro may nagtatraidor sa inyo at sinasabi sa atin, kaaway ang ating plano. Subalit anong sabi ng isang kawal doon sa hari ng Syria? Hindi, mahal na hari. Meron silang isang tao na isang agent na nagsasabi kung ano yung ginagawa natin. Tinatawag siyang propeta. Kaya nagplano ang hari ng Syria na ito na kunin ang propetang ito at dalhin sa hari ng Syria. At nagpadala siya ng maraming kawal. At para kunin itong si Eliseo, ay nung nag-uumaga na, nakita ni Eliseo na may maraming kawal. Dito sa 2 King, sapagkat kasama ni Eliseo ang kanyang alipin na si Gehazi. Sa 2 King chapter 6 verse 15, at nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito, isang hukbo na may mga kabayo at karo at nakalipalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? Natatakot si Gehazi nang makita ang napakaraming kawal ng Syria. At siya'y sumagot, huwag kang matakot sapagkat ang sumasa atin ay higit kaysa sumasa kanila. Fear not, greater is He that is in you, that is in the world. At sapagkat itong si Gehazi ay nakatingin lang sa humanistic vision. At itong si Eliseo ay living in the realm of revelation and vision. Magkaiba sila ng nakikita, mga kapatid. Kaya, nalalangin itong si Eliseo, idalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. Tingnan ninyo, mga kapatid. Sa mata ni Gehazi, dalawa lang sila. Subalit, nalalangin itong si Eliseo na idilat ang mata ni Gehazi para makita niya ang tunay na kalagayan. At dito, nang idilat ng Panginoon ang mata ng binata at siya'y nakakita, narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo na apoy sa palibot ni Eliseo. Laksa-laksang anghel pala ang kasama ng nila Eliseo at ni Gehazi. At ganon din, mga kapatid, kapag nabuksan
ang ating mga mata sa kapahayagan, mga kapatid. Hindi lamang literal na mata na ito ang ating makikita, mga kapatid. Kapag yung kapahayagan na yan ay maipakita na din sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, none of these things moves me. I shall not be moved. Maaring sabi din natin yan. At uling verse, nababasahin natin. Hallelujah. Hebrew chapter 12 verse 1. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Sapagkat sa Hebrew chapter 11, pinangusap dito ni Apostol Pablo yung mga great men ng Panginoon, makapal na bilang ng mga saksi, mga testimony ng mga dakilang lingkod ng Panginoon. Itabinawang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumigil sa atin at ating takbuhin na may pagtitiis at takbuhin inilagay sa harapan natin. Nabasdan natin na si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya. He is the author and finisher of our faith. Siya na nagsimula nito, ang siyang tatapos na ito. Who for the joy that was set before Him, sapagkat yung kagalakan na alam ng ating Panginoon, nagagawin niya ang kalooban ng Ama, sapagkat alam niya na sa kanyang gagawin, ang nasa isip ng Panginoon ay tayo, mga kapatid. Sapagkat kailangang maibalik tayo sa relasyon sa Diyos Ama at kailangang may sakripisyo na dugo at yun yung gagawin ng ating Panginoon. At ginawa ito ng ating Panginoon na may kapahayagan at may kagalakan sapagkat alam niya na tayo ay ang magbe-benefit sa bagay na ito, mga kapatid. At nawa, sa huling verse na ito, mga kapatid, tayo magsipag tayo. Hallelujah. Ating paksa, I shall not be moved. Just like a tree that planted by the water, we are standing in the solid rock, mga kapatid. Ang kapayagan na yan, na tayo ay nabuhay, mga kapatid, with a purpose. At kapag nalaman natin na katulad ni Elisha, living in the realm of revelation and vision, mga kapatid, na hindi siya natakot sapagkat alam niya, katulad ni Apostol Pablo, na marami man silang pinagdaanan, mga kapatid. Alam nila na hindi matatapos ang kanilang buhay hanggat hindi patapos ang Panginoon sa kanilang buhay, mga kapatid. Walang makakapagtanggal na makakapaghatid sa atin sa kamatayan hanggang sa ang Panginoon ay hindi patapos sa ating buhay, mga kapatid. At kapag alam natin, may kapahayagan tayo sa bagay na yan, mga kapatid. Alam natin na matatapos ang buhay natin ito na nagagawa ang kalooban niya, mga kapatid. At tayo manalangin, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa munting pag-aaral na iyong mga salita. Doon nga pa noon, nalalaman namin na katulad na buhay ni Samson, katulad ng buhay ni John the Baptist, lalong-lalo na ang pinakadakilang example ng aming Panginoon na tunay nga na buhay na may purpose. At kami man, Panginoon, habang kami ay nagpapatuloy, alam po namin na lahat ng aming kailangan ay nariyan na. Sasamahan mo kami hanggang sa dulo, Panginoon. At alam po namin na imumulat mo aming mata sa kapahayagan na ito, ang kapahayagan na kung sino ka, Panginoong Hesus, ang kapahayagan na bilang bahagi ng katawan mo, Panginoon, nandoon kami ay may gampanin. Hindi upang mataas at inggitan, Panginoon, sapagkat nandito kami, Panginoon, ng may kapayagan na ang bawat isa ay
nagtutulungan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw ay nandyan. Nandyan ang tulong, ang kamay, mabiyayang kamay mo na magbibigay sa amin ng tulong, ng gabay, ng aming gagawin para masunod ang iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, aming pinagkakatiwala ang aming buhay, aming binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan na aming Panginoong Isus Kristo. Amen. Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon.